Nagsisimula ang kwento sa isang taong sumisigaw ng eternal life at ang aming bida ay nagising na may pagpapahayag ng pagkamangha. Siya ay bumulalas, nagulat sa hindi pamilyar na kapaligiran. Siya ay nasa isang masikip na arena at nagtataka kung nasaan siya, na nagpapakita ng kalituhan at disorientasyon tungkol sa kanyang lokasyon. Pinagmamasdan ng bida ang lugar, na kinilala bilang Mythological Arena Audience Area. Ang kanyang pangalan ay Liu Chengsheng, isang transmigrated at third-year archaeology student sa kanyang nakaraang buhay. Pinagalitan ng isang kaibigan, si Zhou Hao, ang pangunahing karakter na si Liu Chengsheng na huminto sa pangangarap ng gising, na nagpapaalala sa kanya na ito ay Divine Awakening Day, isang bihirang kaganapan na nangyayari minsan sa isang dekada. Sinasalamin ni Liu Chengsheng ang Divine Awakening Day. 100 taon na ang nakalilipas, ang mythological arena ay bumaba sa kontinente, ang mga Diyos ng iba't ibang bansa ay muling nabuhay, at kapag ang isang tao ay naging 16, maaari nilang gamitin ang Divine Awakening Stone upang ipatawag ang isang Diyos. Ang mga matagumpay na nagpatawag ng Diyos ay nakakuha ng banal na kapangyarihan at kumakatawan sa kanilang bansa sa mga labanan sa larangan ng mitolohiya. Ngunit kung ginamit mo ang maling pangalan, mayroon lamang isang resulta, inaatake ng isang Diyos o makapangyarihang nilalang ang isang taong gumawa ng maling panawagan, na nagpapakita ng matinding galit. Ang karakter ay natupok ng apoy at nawasak, na ang pag-atake ay nakamamatay, nabali ang sibilisasyong Tsino, na maraming makasaysayang at mitolohiyang talaan ang nawala, hindi mabilang na mga pantas na Tsino ang nag-alay ng kanilang buhay upang matiyak ang isang siglo ng kapayapaan, ngunit ang mga sumunod na henerasyon ay nagpupumilit na alalahanin ang kanilang mga pangalan. Isang individual na may formal na kasuotan, na kinilala bilang City Lord, opisyal na nagsisimula ang Awakening Ceremony. Ang pangunahing karakter ay nagmamasid sa karamihan ng tao na may seryosong ekspresyon. Kung mabaygo ang pagpapatawag, ikaw ay magiging alikabok. Nagkomento si Liu Chengsheng sa pagiging mapanganib ng mundo. May bumulalas, tingnan mo. Ang larawan ay nagpapakita ng isang kabataang babae na may puting buhok na inoobserbahan ng isang grupo ng mga tao. Kinilala siya ng isang linya bilang si Liu Yanran, na nauna sa pambansang pagsusulit. Kinilala si Liu Yanran bilang anak ng dakilang eskrimador na si Liu Raifeng, na mumukod tangi ang dalaga sa kanyang hitsura. Nagkomento si Zhou Hao sa kanyang mga pagkakataong ipatawag ang isang makapangyarihang Diyos, dahil sa kanyang ninuno, hinahangaan ang kanyang kagandahan, kasanayan, at pinagmulan. Sinabi ni Hao na ang sinumang nakamit ito ay makakatipid ng 10 taon ng pagsusumikap. Sinabi niya na ikinalulungkot niya na ang bansang Huaxia ay malapit ng matalo sa mythological arena, na nagpapahayag ng kanyang nais na si Liu Yanran ay makapagpatawag ng isang makapangyarihang Diyos upang ipaglaban ang kanyang bansa. Dagdag pa ng kanyang kaibigan na ayaw niyang matalo sa coronation, sumasang-ayon ang bida sa pakiramdam ng pangamba, na binibigyang diin ang kahalagahan ng susunod na panawagan, habang may maririnig na sumisigaw, susunod, paglalagay ng bahagi, si Liu Yanran. Naghahanda si Liu Yanran para sa pagpapatawag, 2 lalaki, tila mga opisyal, ang nanunood at naghihikayat sa kanya, na nagnanais na ipatawag niya ang isang mataas na ranggo na Diyos upang iligtas si Huaxia. Isang hindi pangkaraniwang kababalaghan ang nangyayari sa panahon ng pagpapatawag ni Liu Yanran. Ang City Lord ay nanunood, na napagtatanto na ito ay dapat na isang mataas na antas ng Diyos. Naging matagumpay ang pagpapatawag kay Liu Yanran, lumilitaw ang ilang mga Diyos, habang ang City Lord ay tumitingin sa pagkamangha. Ang pangunahing karakter ay nanunood ng panawagan sa sorpresa. Iniisip niya ang tungkol sa mga imahe ng mga Diyos, na kinikilala ang mga ito bilang magkapareho sa mga mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang pangunahing karakter at iba pa ay nagmamasid sa hitsura ng isang makapangyarihang Diyos, na nagmumula sa isang matagumpay na pagpapatawag. Lumilitaw ang Diyos habang binibigkas ni Liu Yanran ang kanyang kwento. Ang pangalan ng Diyos ng kamatayan ay ipapasa, atake ang mga bansa at huwag sumuko. Ang labanan ng pula ay nabahira ng dugo ang mga burol, ang kanyang puso ay sumikat sa kalangitan. Si Liu Yanran, na ang kanyang mga braso ay nasa posisyon ng panalangin, ay nagsasagawa ng isang ritual ng pagpapatawag, na nagsasabing, ako, si Liu Yanran, ay mapagpakumbabang humiling ng presensya ng Diyos ng digmaan, si Bai Qi. Tanong ni Liu Changsheng, na may palaisipan na ekspresyon,
Bai Qi, ano ang ginagawa niya sa Battle of the Cliffs? Hindi ba ito bahagi ng labanan sa Changping, isang general ng dinastiyang Jin, na nakipaglaban sa labanan ng Changping, sa pagitan ng huling dinastiyang Qin at unang bahagi ng dinastiyang Jin? Daan-daang taon na ang nakalilipas, wala silang kinalaman sa isa't isa. Sinabi ni Zhou Hao na baliw ang bida sa pagtatanong sa unang pwesto sa pambansang pagsusulit. Si Liu Yanran ay nagmula sa isang pamilya ng mga eskolar ng eskrimador, pinuna ng isang grupo ng mga tao si Liu Changsheng sa pagtatanong kay Liu Yanran, na itinatampok ang kanyang posisyon at kakayahan sa lipunan. Para sa kanya, lahat ng iyon ay nakakaawa. Iniisip niya na ang modernong sibilisasyon ay ganap na bumagsak. Sinabi niya sa pag-iisip na nakalimutan na ng mga tao ang kanyang kwento. Sinabi ng City Lord na ang rate ng compatibility ay 40%, na nagpapakita na si Liu Yanran ay awitin isang S-class na Diyos, ang Diyos ng digmaan, si Bai Qi. Si Bai Qi, ang Diyos ng digmaan, ay lumilitaw sa kanyang kahanga-hanga at makapangyarihang anyo sa isang S-class, nang makita ang kahanga-hangang pagganap ni Liu Yanran. May isang bumulalas na sinasabi na gaya ng inaasahan mula sa top scorer at anak ng isang sword immortal, talagang naaktibo niya ang S-rank na Diyos. May bumulalas ulit na nagtatanong kung sino ang nagsabing si Bai Qi ay mula sa Battle of Changping. Ang City Lord ay nagkomento na si Liu Yanran ay may magandang kinabukasan, ngunit sa kasamaang palad, kakailanganin ng oras para lumakas siya. Sinabi ng nakatatandang lalaki na sa paparating na mythological battles, kakailanganing maghintay para sa pagbabalik ng Sword Immortal Liu mula sa hangganan. Ibinaling ni Liu Yanran ang kanyang mukha para tumingin sa isang bagay. Nakatayo siya, naglalabas ng purple aura habang pinagmamasdan siya ng dalawang lalaki mula sa malayo. Ang City Lord ay nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Iniisip kung sinusubukan niyang ipatawag ang isang hindi kilalang Diyos. Lumitaw ang isang dakila at makapangyarihang emperador. May bumulalas na ang mga Diyos ng tao ay mas bihira pa at mahina. May bumulalas na ang mga Diyos ng emperador ay lalong hindi naririnig. Pinapanood ni Liu Yanran ang emperador sa kanyang harapan. Ito ay si Emperor Taizong ng Tang Dynasty. Sinakop niya ang mundo sa murang edad, bilang isang maalamat na emperador. Sa kasamaang palad, ang mga makasaysayang talaan ng mga emperador ay mahirap makuha. Hindi sumasang-ayon si Liu Changsheng sa pagkakakilanlan ng emperador, na nagsasaad na sa Sui at Tang Dynasties, ang mga imperial na damit ay halos dilaw at walang emperador ang nakasuot ng itim. Si Liu Changsheng ay nanunood mula sa ibaba, iniisip kung ang Diyos na ito ang kanyang iniisip. Sumigaw ang isang matandang lalaki, maghintay. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ang unang pagkakataon sa loob ng 100 taon na lumitaw ang isang Diyos na emperador sa mythological arena at hindi mabilang na mga emperador ang lumitaw sa mahabang kasaysayan ng China. Si Li Zuan, dekano ng Taiyangzuan Academy, isa sa 4 na mahusay na akademya sa Huaxia, ay nagkomento na ang pagpili ng hindi matalino ay magiging mapanganib. Hiniling ng City Lord kay Yanran na sumuko at siya ang kinabukasan ng Huaxia at hindi niya kayang mabaigo. Huminto siya at pinagmamasdan ang Diyos na emperador. Sinabi ni Liu Yanran na kung lilipat siya, ang mataas na antas na Diyos na ito ay mawawala sa mundong ito. Sinabi ng dekano na hindi nila maaaring ipagsapalaran ang hinaharap na high-level fighting force. Inutusan sila ni Li Zuan na ipaalam sa Taiyangzuan Academy na gagamit sila ng 10 taon ng pambansang kayamanan para iangkla ang kaluluwa ng emperador at pagmasdan nila kung makikilala siya ng mga estudyanteng darating para sa Divine Awakening. Ang ibang lalaki, na tila subordinate, ay sumang-ayon at nagsabi na siya ay susunod sa mga utos ng Master, kaya't ang Firebird ay lumilipad sa kalangitan, na nag-iiwan ng maliwanag na landas. Ipinaliwanag ni Li Zuan sa mga estudyante na lumitaw ang isang mataas na Diyos sa Huaxia, posibleng si Emperor Taizong ng Tang Dynasty. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng Diyos na ito para sa kaligtasan ng Huaxia. Ang bansang Huaxia ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ang nagtatanghal na si Aphrodite ay nag-uulat sa God War, ang unang round, Sakura Nation vs Huaxia. Nagtagumpay ang Sakura Nation sa unang round. Sa ikalawang round ng God War, nagtagumpay ulit ang Sakura Nation laban sa Huaxia. Sinabi ni Li Zuan na natalo na si Huaxia ng 2 round ng God War at walang mataas na antas na Diyos na umaasa lamang sa walang kamatayang eskrimador.
Ang kanyang mga pagkakataon ay maliit, naiintindihan niya na ang kultural na bali ng huwaksya ay ginagawang lubhang mapanganib ang pagkilala sa mga Diyos. Sabi niya baka mamatay sila. Sa pagtingin sa karamihan ng mga mag-aaral, tinanong ni Lizuan kung sino pa ang maglalakas loob na subukan. Sinabi ng isang estudyante na ang hindi kilalang Diyos na ito ay maaaring hindi si Emperor Taizong ng Tang Dynasty at kung maling pangalan ang tawagin niya, mamamatay siya. Sinasabi ng isang binata na sa huwaksya ay hindi sila natatakot sa kamatayan at ang Kyoto Academy ay hindi mabibigo at susubukan niya. Isang batang babae ang nagsabi na ang Magic Capital Academy, si Chanyu, ay handa ring subukan. Ilang estudyante ang nagboluntaryong subukang ipatawag ang isang hindi kilalang Diyos. May nagtaas ng kamay at nagsasabing alam niya ang pinagmulan ng Diyos na ito at iba ito sa paghatol ng dekano. Sinabi ni Liu Changsheng ng Jinling Academy na handa siyang subukang ipatawag ang hindi kilalang Diyos. Kinwestiyon ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan at sinasabi na ang Jinling Academy ay may mababang marka ng pagsusulit. Tinanong ng kanyang kaibigan kung nagbibiro siya, na nagpapaalala sa kanya na ang paggamit ng maling pangalan ay humahantong sa kamatayan. Pinapanood ng dekano si Liu Changsheng na papalapit. Nagkomento na mukhang kumpiyansa siya at iniisip kung talagang alam ng batang ito ang kasaysayan ng emperador na ito. Sinabi niya sa pag-iisip na nasuri na niya ang lahat ng mga record at napagpasyahan na ang tanging emperador na umaangkop sa mga katangian ay si Emperor Taizong ng dinastiyang Tang, ngunit itinuturing niyang mali ang kanyang sarili. Sinabi ng dekano na naniniwala siya kay Liu Changsheng at dahil kumpiyansa siya, hahayaan niya itong subukan at hindi sila makahadlang sa dalisay na puso ng isang mamamayan ng huwaksya. Sa mga kinatatayuan ng Sakura Nation, may nanunood sa hindi kilalang Diyos na nagpakita sa huwaksya. Sinabi ng isang lalaki na ang mga tao ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan dahil dito at nagkomento sa kamangmangan ng huwaksya at kung paano hindi may kukumpara ang isang bansang naghihirap sa kultura sa dakilang Sakura Nation. Lumapit si Liu Changsheng sa bato nang may sumubok na saktan siya sa pamamagitan ng panunuya sa kanya. Kapag hinahawakan ng bato, naglalabas ito ng nagniningning na pulang ilaw, isang pagsabog ng orange at pulang enerhiya ang nangyayari. Gustong malaman ng madla kung ano ang nangyayari at tinanong kung na-activate niya ang isang hindi kilalang Diyos na may mataas na antas. Si Liu Yanran ay nanunood, na nagkomento na ang isang pulang kababalaghan ay nagmumula sa Sakura Nation. May nagkomento na ang pinakamalakas na aura ay dapat na orange, dagdag pa ng isa na ang pinakamalakas na Diyos sa kasaysayan ng huwaksya ay dapat lang magkaroon ng purple aura. Sa India, may nagsabing narinig lang nila na ang kanilang bansa at Greece ay gumawa ng mga Diyos na may orange na aura. Sa Korea, may nagtanong kung ano ang kasama ng pulang aura na yun. Nagtataka sila kung nagmalfunction ang Divine Awakening Stone. Pinagmamasdan ng City Lord ang aura ng Diyos nang sabihin ni Dean Lizuan na ito ang aura ng isang Diyos na klase ng SSS, ipinapaliwanag nito ang kasalukuyang mga antas ng Divine Aura, puti, berde, asul, lila, at orange. Iilan lang ang nakakaalam na ang kulay kahel sa itaas ay pula. Sa kasalukuyan, ang tanging Diyos sa mundo na may pulang aura ay naninirahan sa Vatican at kilala bilang Diyos. Nagtataka ang City Lord kung talagang may Diyos sa antas ng SSS ang huwaksya sa kasaysayan nito. Iniisip ni Liu Changsheng na ang antas ng SSS ay ang limitasyon para sa mga Diyos, ngunit hindi para sa kanya. Kahit na ang ibang mga Diyos ay SSS level, hindi sila maihahambing sa kanya. Iniisip ni Liu Yanran, isang Diyos sa antas ng SSS, maaari ba siyang matagumpay na ipatawag? Pagkatapos ay nagkomento siya tungkol sa mga marka ng pagsusulit ni Liu Changsheng na hindi perpekto. Lumitaw ang isang napakalawak, nagniningning na Diyos, na nababalot ng apoy. Nagkomento ang City Lord sa pag-activate ng hindi kilalang Diyos sa antas ng SSS maliban sa Diyos ng Emperador, at tinanong niya ang dekano, anong uri ng Diyos ito? Ang dekano ay nagmamasid sa Diyos, nagkomento sa kanyang lakas at laki. Iniisip niya kung maaaring ito ay sinaunang Diyos na si Xing Tian. Alam ni Liu Changsheng na si Xing Tian ay walang ulo, ginagamit ang kanyang dibdib bilang mga mata at ang kanyang tiyan bilang bibig, na may hawak na palakol at kalasag sa labanan. Dahil ang Diyos na ito ay may ulo at paa, hindi siya maaaring si Xing Tian. Iniisip ng pangunahing karakter na ang mga alamat ng huwaksya ay matagal nang nawala, at marahil ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa mundong ito.
Pagkatapos ay nagkwento si Liu Changsheng, nilikha ni Pangu ang langit at ang lupa, at sa kanyang napakalaking kapangyarihan, itinatag ang sansinukob. Bagaman ang kanyang katawan ay namatay, ang kanyang espiritu ay nananatili, na nagpapalusog sa lupain at mga tao. Ginagawa niya ang panawagan, na sinasabi, mapagpakumbaba kung hinihiling ang presensya ng unang Diyos ng paglikha, si Pangu. Sa seksyon ng Sakura Nation Bleachers, isang grupo ng mga tao ang nagpapanik, na may isang pulang buhok na lalaki na nagngangalit ng may pagtataka at hindi pa niniwala nang malaman na siya ay isang Diyos ng paglikha. Sa seksyon ng Bleachers ng Huaxia Nation, sinasabi ng mga tao na hindi mo maaaring hatulan ang isang tao sa pamamagitan ng hitsura. Hindi nila naisip na kaya niyang iawikin ng isang Diyos sa antas ng SSS, at tanungin kung paano niya nalalaman ang pagkakakilanlan ng Diyos na ito ng paglikha. Masayang pinapanood ni Liu Changsheng ang kanyang panawagan. At habang naglalabas siya ng pulang aura, sinasabi niya sa kanyang sarili na binuksan ni Pangu ang langit at lupa, binago ang kanyang katawan sa lahat ng bagay, at inaangkin na siya ang ganap na pinakamataas na Diyos. Si Liu Changsheng ay nanunood habang ang isang panel ng system ay lumalabas sa harap niya. Ang panel ay nagpapakita ng kanyang pangalan, compatibility 1%, at pangunahing Diyos Pangu. Nang makita ang panel ng system ang bida ay nagtataka kung ano yun, iniisip niya kung ito ay dumating sa wakas. Samantala sa templo ng mga Diyos sa Huaxia, isang batang lalaki na may ekspresyon ng pagkabigla at sorpresa ang bumulalas. Ano, si Pangu, ang Diyos na lumikha at pinuno ng mga Diyos, ay lumilitaw sa kanyang kahangahangang anyo sa Huaxia Temple of the Gods. Pinagmamasdan ng bata ang eksena, nakitang hindi ito kapanipaniwala. Ang batang lalaki na tumatakbo sa paligid, nagkomento na mukhang dapat nilang airing ang kampana ng tadhana, at ipahayag ito sa mundo. Nakaharap na sa kampana ng tadhana, naghahanda siyang airing ito. Hinampas ng batang lalaki ang kampana gamit ang martilyo, na lumikha ng gininto ang glow at malakas na tunog. Ang mga alon ng gininto ang enerhiya ay kumalat sa entablado pagkatapos tumunog ang kampana ng 9 na beses. Si Liu Qing, ang walang kamatayang eskrimador, ay nagtanong kung mali ba ang narinig niya. Sumagot ang isang babae, hindi, 9 na kampana talaga. Ipinaliwanag ng dekano na ang 9 na singsing ng kampana ng tadhana ay isang huling numero, na hindi pa nakikita noon. Inaangkin niya na si Liu Changsheng ay nag-activate ng isang kataas-taasang Diyos, at nagpapasalamat sa langit na nagpapala kay Huaxia, na ngayon ay mayroon ding pinakamataas na Diyos. Iniisip ni Liu Yanran, isang Diyos sa antas ng SSS, pagkatapos ay nagkomento siya na ang pinakamalakas na Diyos sa kasaysayan ng Huaxia ay ginawa lamang ang kampana ng tadhana ng 3 beses. Galit na galit si Emperor Tokugawa, sinabi na ang isang batang lalaki lamang mula sa Huaxia ay nag-awaken ng isang pinakamataas na Diyos. Hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa, na may nahulog na tasa sa kanyang tagiliran. Tinanong ni Emperor Tokugawa si Lord Matsumoto na tiwala siya sa pakikitungo sa bagong awakened God, nakabalot sa mga ahas. Nagkomento siya na kahit na siya ay isang pinagpalang individual, magiging mahirap na ipatawag siya sa arena, dahil sa kanyang kasalukuyang compatibility. Sinabi ni Matsumoto na sa kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang masisira ang individual at ang kanyang Diyos. Inutusan sila ni Emperor Tokugawa na patayin si Liu Changsheng bago siya lumakas. Dapat nilang ipalaganap ang balita at simulan ang God War. Galit na galit si Emperor Tokugawa, sinabing hindi nila maaaring hayaang mabuhay si Liu Changsheng. Ang isang enerhiya ay nagmumula sa katawan ng pangunahing karakter. Sinabi niya na ang isang Diyos sa antas ng SSS ay ang tuktok ng karamihan sa mga Diyos. Ngunit hindi yun ang limitasyon ng Penghu. Muling inilarawan ni Liu Changsheng si Penghu, binuksan niya ang langit, ang kanyang katawan ay nagbago sa lahat ng bagay, ang kanyang kaluluwa ay naging isang pantas, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay pinakamataas. Sinabi niya na sa kasamaang palad, sa kanyang kasalukuyang pagkakatugma, mahirap kontrolin ang kapangyarihan ni Penghu kapag nakaharap ang emperador na Diyos sa kanyang harapan. Kapag inihayag na ang bansang Sakura ay kumonsumo ng 10 taon ng pambansang kapalaran upang simulan ng isang pinangalanang God War laban kay Liu Changsheng ng Huaxia, ang lahat ng mga kalahok ay dapat maghanda para sa labanan sa loob ng 10 minuto. Ang sahig kung saan nakatayo ang bida ay bitak, at nagsimula siyang lumutang kasama si Liu Changsheng sa itaas. Ang simula ng pinangalanang God War ay inihayag.
Si Lu Changsheng ay dinala sa ibang dimensyon. Sinabi ng City Lord na si Lu Changsheng ay naging projection, at sinagot naman ito ng dekano na wala nang balikan ang ating bida ngayon. Nagtatanong naman si Liu Yanran kung nadala na ba ang ating bida sa Inner Realm. Ipinahayag ng dalawang lalaki ang kanilang galit, at nagkomento si Liu Yanran na ang mga taktikang ito ay taksil. Sa seksyon ng bleachers ng bansang Sakura, tumawa ang isang grupo ng mga tao, na nagkomento ang isang lalaki na sinasabi na galit sila. Ang isa pang lalaki ay nagkomento na sinasabi na sila ay nagpapanik, at ang dilaw na buhok ay nagkomento na kanina lang nag-alala sila. Ipinaliwanag ni Emperor Tokugawa na ang pinangalanang God War ay nagsisilbi ng dalawang layunin, upang matiyak ang tagumpay sa mythical arena at alisin ang pinagpala ng Diyos na henyo ng Huaxia bago siya bumangon. Malisyosong ngumiti si Tokugawa, na nagkomento na ang walang kamatayang eskrimador ng Huaxia ay hindi isang madaling kaaway at para sa pambansa at natupok na kapalaran, si Lu Changsheng ay mamamatay. Ang walang kamatayang eskrimador ay nakatingin sa isang abiso ng isang digmaan ng pambansang kapalaran. Nang makita niya ang abiso, nagtaka siya kung ano yun at kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng babae na ang bansang Sakura ay kumonsumo ng 10 taon ng pambansang kapalaran upang maagang simulan ang mythical arena at alisin ang prodigy ng Huaxia ng maaga. Ipinaliwanag na ang pinangalanang God War ay maaari lamang mag-target ng mga taong pinagpala ng Diyos sa antas ng SSS o mas mataas. Kapag nasimulan na, ang nakablock na individual ay dapat pumasok sa eksena. Si Lu Changsheng ay parang isang agila na nakaharap sa mga ahas. Ngunit ngayon siya ay hindi hihigit sa isang walang karanasan na ibon. Ipinaliwanag ng babaeng may salamin sa mata na ginagamit ng bansang Sakura ang hinirang na digmaang Diyos upang i-target ang bagong awakened na individual ng Huaxia. Nagkomento siya na sa ganitong paraan, ang kalaban ay maaaring madiskarteng ayusin ang kanilang mga puwersa at ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang pinangalanang God War sa mythical arena. Ang galit na immortal swordsman ay nagkomento na kung ang henyo ni Huaxia ay mahulog sa labanang ito, tatapakan niya si Si Jing sa parehong araw sa susunod na taon. Pagkalipas ng ilang minuto, napagmasdan ni Matsumoto ang pagdating ni Lu Changsheng at nagkomento na nagsimula sila ng God War dahil sa isang bata. Dagdag pa nito na gumagawa sila ng bundok mula sa molehill. Sinabi ni Matsumoto na kahit na naroon ang immortal swordsman ng Huaxia, madali pa rin niya itong mapunit. Iniisip ni Lu Changsheng na imposibleng ipatawag si Pangu, ngunit ang imperial na Diyos na inayos niya ng may kapalaran ay muling lilito sa mythical arena. Tinanong ni Matsumoto si Lu Changsheng kung ano ang mali at kung wala siyang lakas ng loob na harapin siya. May ekspresyon si Matsumoto ng pagkabigla at pagtatanong ng galit. Ano? Nagkomento si Lu Changsheng na ang ulo ng ahas ni Matsumoto ay magiging isang mahusay na nilagang. Sinabi ni Matsumoto na ang bida ay may matalas na dila. Pagkatapos ay sinabi niya na malapit na niyang putulin ang ulo ni Lu Changsheng at ipapakain ito sa kanyang Diyos. Inanunsyo ni Aphrodite na ang parehong kalahok ay nasa lugar at magsisimula ang mythical arena battle. Ang labanan ay ipapalabas sa buong mundo. Ang mga kalahok na bansa ay Huaxia at ang bansang Sakura. Ito ang ikatlong laban ng labanan sa arena at ang bansang Sakura ay nanalo ng 2 laban. Kung manalo pa sila ng isa, mananalo sila. Sinabi niya na kung matalo si Huaxia, mapipilitan siyang ibigay ang kalahati ng kanyang populasyon at kalahati ng kanyang pambansang kapalaran sa bansang Sakura. Ang mga patakaran ng mythical arena ay ipinapakita, sa bawat labanan, 5 Diyos ang random na iguguhit, maaaring ipatawag ng mga kakumpetensya ang isa sa kanila. Ang isang Diyos na minsang ipinatawag ay hindi maaaring lumitaw sa mga susunod na labanan. Ang laban ay sumusunod sa pinakamahusay sa 5 format. Tanging ang nagwagi lamang ang nabubuhay habang ang Diyos ng natalo ay namamatay. Sinabi ni Lu Changsheng sa pag-iisip na ang tagumpay ay nangangahulugan ng buhay at pagkatalo ay nangangahulugan ng kamatayan, na siya ay perpekto at ngayon ay lulutasin niya ang kanyang personal at pambansang mga marka. Nagkomento siya na daan-daang individual na pinagpala ng Diyos ang namatay na sa kamay ni Orochi. Ipinahayag niya na ngayon ay hindi lamang sila magpapasya sa tagumpay at pagkatalo, kundi pati na rin sa buhay at kamatayan, at hinamak ni Matsumoto ang pahayag na ito. Tinanong ni Aphrodite kung naiintindihan ng 2 kalahok ang mga patakaran. Kinumpirma nila. Ipinahayag ni Aphrodite na ang labanan ay maaaring magsimula ngayon. Inanunsyo na parehong kinumpirma ng mga kalahok ang mga patakaran.
Ang personal na impormasyon ng dalawang mandirigma ay ipinapakita, Matsumoto Genzu, S-rank God Blessed Individual, SS-rank Awakened God, Yamada no Orochi. Samantala, si Lu Changsheng ay umaabot para sa labanan. Inanunsyo ni Aphrodite ang pagsisimula ng susunod na labanan sa pagitan ng bansang Sakura at ng bansang Hoxia. Ito ang ikatlong laban at hinihiling sa kanila na tawagan ang kanilang Diyos. Inihayag ni Aphrodite na si Matsumoto Genzu ang unang lumapit sa Divine Stone. Sa sandaling hinawakan ni Matsumoto Genzu ang Divine Stone, siya ay sinisipsip sa isang haligi ng asul na liwanag. Nagkomento si Emperor Tokugawa na gaya ng inaasahan, siya ang Diyos na si Yamata. Si Lord Matsumoto ay tunay na umaangkop sa profile ng isang S-rank God Blessed na individual at ang kanilang compatibility ay halos perpekto. Sa sandaling iyon unang na-teleport si Matsumoto Genzo sa loob ng God Stone, at ang mga manunood ng kaharian ng Sakura ay nagtitiwala na si Matsumoto ang mananalo sa laban, na nagsasabi na ang Diyos na si Yamata ay nawasak na ang dalawa sa mga Diyos ng Hoxia. Sa sandaling ito, si Lu Changsheng ay sinisipsip sa isang haligi ng asul na liwanag. Parehong nangangamba ang City Lord at si Din Li Zuan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga Diyos sa paligid ni Lu Changsheng, na nagmamasid sa eksena mula sa malayo. Kinumpirma ito ni Din Li Zuan sa pamamagitan ng pagsasabi kay Lu Changsheng na sinira na ng Diyos na si Yamata ang dalawa sa kanyang mga Diyos, habang ang ibang mga karakter ay nagmamasid sa eksena na may mga pagpapahayag ng pag-aalala, habang ipinatawag ni Matsumoto si Orochi. Orochi, sundin ang aking utos, awaken. Sa pagmamasid sa emperador ng Diyos, sinabi ni Lu Changsheng na hindi siya dapat kalimutan, at hindi rin siya dapat ilibing sa alabok ng kasaysayan. Si Lu Changsheng ay malapit nang ipatawag ang isang hindi kilalang Diyos, at may nagkomento na ito ay masyadong mapanganib. Ipinaliwanag ni Li Zuan na ang pinakamalamang na God King na tawagin ni Lu Changsheng ay si Emperor Taizong ng Tang Dynasty, si Li Shiman, gaya ng nakatala sa kasaysayan. Ngunit sinabi ni Liu Yanran ayon sa mga lihim na archive, maaari rin itong si Emperador Zhou Yuanzhang mula sa dinastiyang Ming. Si Lu Changsheng naman ay may kumpiyansa na ekspresyon, pagkatapos ay binibigkas niya. Sinakop ni Haring Qin ang lahat ng kaharian sa ilalim ng langit, ang kanyang kapangyarihan ay tulad ng isang tigre. Hawak ang kanyang taybak, kanyang tinangay ang langit, siya ay nakatayong mag-isa sa paglipas ng panahon, isang solong emperador, at ang lahat na Panginoon ay nanggaling sa kalunuran. Kaya sabi niya, ang hindi karapat-dapat na mga inapo ng mga susunod na henerasyon ngayon ay nagbibigay-pugay sa tagapagtatag ng Huaxia, si Yingxing. Sa pamamagitan nito, si Yingxing ay napapalibutan ng ginintoang enerhiya, na nagsisimula sa panawagan. Si Yingxing ay ipinatawag ng kumpleto bilang isang SS level na Diyos, habang si Lu Changsheng ay yumuko bilang paggalang. Parehong ipinagdiriwang ng City Lord at ni Li Zuan ang matagumpay na panawagan, na sumisigaw, naway pagpalain ng langit ang Huaxia. Sinabi ni Li Zuan na nakakalungkot na ang ipinatawag na Diyos ay isang Diyos ng tao, na ikinagulat ng City Lord. Sinabi ni Li Zuan na ang lakas ng mga Diyos ng tao ay karaniwang mas mahina kaysa sa mga Diyos ng demonyo na may parehong ranggo. Ang Diyos ng tao na ipinatawag ni Lu Changsheng ay maaaring hindi katugma ng 8 ulo na ahas sa parehong antas. Inihayag na matagumpay na tinawag ng magkabilang panig ang kanilang mga Diyos, at nagsimula ang labanan. Nagkomento si Matsumoto na hindi nagawang ipatawag ni Lu Changsheng ang isang Diyos na lumikha, ngunit lalo niyang ginulat siya sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mahinang Diyos ng tao. Pinagtatawanan niya si Lu Changsheng, sinabing nagpatawag lang siya ng Diyos ng tao, isang mortal lang. Si Lu Changsheng ay nagbibigay galang sa kanyang ninuno, si Yingxing. Sinabi niya na maaaring nakalimutan na ng mga susunod na henerasyon si Yingxing, ngunit mula ngayon, hindi na yun mangyayari. Sinabi niya na ang mga nagawa ni Yingxing bilang unang emperador ay maaalala magpakailanman ng kanyang mga inapo. Sa pagtingin kay Yingxing, nagkomento si Lu Changsheng na pinag-isa niya ang nakasulat na wika, standardized na mga sasakyan at kalsada, at pinag-isa ang mga tao sa 7 estado. Itinanim niya ang binhi ng pagkakaisa sa puso ng mga tao ng Great Xia. Binibigyang diin ni Lu Changsheng ang mga aksyon ni Yingxing, na nagsasabi na ang mga tao ng Xia, sa loob ng 100 henerasyon at 1,000 taon, ay hinding-hindi makakalimutan na ang kanilang mga lupain ay hindi maaaring hatiin.
Pinoprotektahan niya ang malalawak na ilog at bundok mula sa pagsalakay ng mga dayuhan at itinayo ang Great Wall upang ipagtanggol ang tinubuang bayan, at pinag-isa niya ang pag-iisip sa mundo. Sinunog ang mga ereheng teksto at mga hanggal na aklat. Si Lu Changsheng ay nababalot ng maliwanag na dilaw na enerhiya na may disenyo ng isang dragon. Ang isang asul na panel ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa pagpapatawag kay Lu Changsheng. Karakter, Lu Changsheng, pagkakatugma, 60%. Ipinatawag na Diyos, si Yingxing. Tinanong ni Liu Yanran kung ang sinabi ni Lu Changsheng ay talagang kwento ng huwaksya. Iniisip niya kung mayroong isang emperador na may ganitong mga gawa sa kasaysayan. Minamaliit ni Matsumoto si Yingxing, na nagsasabing, paano kung ikaw ay isang emperador? Ano ang magagawa ng isang Diyos ng tao? Si Yingxing ay itinutok ang isang daliri kay Matsumoto Genzo at nagtanong kay Lu Changsheng kung sino siya. Inilarawan niya siya bilang isang dayuhan na nang-aapi sa huwaksya. Nang malaman nito, nagalit si Yingxing, na ipinahayag na ang mga nakakasakit kay huwaksya ay dapat mamatay. Isang grupo ng mga manunood mula sa bansang Sakura na nanunuya kay Lu Changsheng dahil sa pagpapatawag ng mahinang Diyos ng tao at sa kanyang mga mariingal na salita. Naaalala nila nang matalo ang nakaraang dalawang Diyos ng huwaksya, at inaasahan nila ito sa Diyos ng huwaksya na pinakamahusay sa pag-aliw sa kanilang sarili. Nagkomento si Matsumoto sa makapangyarihang presensya ni Yingxing gaya ng inaasahan mula sa isang taong dating emperador. Sinabi ni Yamato no Orochi na si Yingxing ay mayabang sa paghamon sa isang tunay na Diyos dahil isa lamang siyang Diyos ng tao. Si Yingxing ay nagsasagawa ng isang ritual, na sinasabi na sa kanyang buhay, isang bagay na nababalot ng apoy ay nagsimulang lumitaw. Pagkatapos ay sinabi niya na ang tanging pinagsisisihan niya ay hindi siya pumatay ng isang Diyos. Pagkatapos ay lumitaw ang isang gintong espada sa kanyang kamay. Pagkatapos ay idineklara ni Yingxing si Qin, ang maalamat na espada, bilang kanyang sandata. Ang mga manunood ng bansang Tianzhou ay nanunood kay Lu Changsheng na nagtatanong kung ang Diyos ng tao ng huwaksya ay talagang naghahanda upang lumaban. Sa seksyon ng kinalalagyan ng bansang stick, pinapanood ng mga tao si Yingxing na nagkomento na mukha siyang lubhang nakakaawa. At sa grupo ng mga manunood mula sa bansang Silla, pinagmamasdan nila si Yingxing na nagtatanong kung talagang balak niyang labanan ang isang Diyos na may mortal na katawan. Tinutokso ni Yamato no Orochi si Yingxing na sinasabi na kahit gaano pa siya kaliit, karne pa rin siya. Hinihikayat niya si Yingxing na gamitin ang kanyang espada sa kalooban. Sasalakayin na ni Yamato no Orochi si Lu Changsheng habang sinasabi na ang pag-ataking ito ay magpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Diyos ng demonyo at mga Diyos ng tao bilang isang mortal na pangahas lamang na lapastanganin ang mga Diyos. Inatake ng Yamato no Orochi si Lu Changsheng sa pamamagitan ng isang malakas na pag-atake na lumilikha ng isang malaking pagsabog at maraming mga labi sa paligid. Ipinahayag ni Emperor Tokugawa na si Yingxing ay tapos na at madaling mawawasak, tulad ng dalawang Diyos na nauna sa kanya. Ang mga manunood ng bansang Sakura ay nanunood ng laban. Ang isa ay nagkomento na sinasabi na wala nang magagawa ang huwaksya dahil nagpatawag sila ng Diyos na tao. Dagdag pa nito kahit na may mataas na ranggo, ang likas na kahinaan ay hindi maihahambing sa mga Diyos ng demonyo. Ang isa pang lalaki ay nagkomento na sinasabi na walang pananabik sa lahat. Dagdag pa nito na ang isang Diyos ng tao ay hindi maaaring talunin ng isang tunay na Diyos anuman ang ranggo. Sa gitna ng alikabok, lumilitaw ang gintong sinag. Inatake ni Yingxing si Yamato no Orochi gamit ang kanyang espada na lumikha ng malaking pagsabog. Naputol ang isa sa ulo ni Yamato no Orochi, si Emperor Tokugawa at ang kanyang mga tagapayo ay nabigla sa resulta. Si Liu Yanran at dalawa pang karakter ay nagpapakita ng sorpresang pagtatanong kung talagang pinutol ni Yingxing ang ulo ng ahas na may 8 ulo gamit ang isang hampas ng kanyang espada. Nagulat si Yamato no Orochi sa kapangyarihan ni Yingxing at nagtanong kung paano niya ito nakamit kung isa sa alang-alang na wala siyang banal na kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Yingxing na ang espadang ginagamit niya ay chi-refine ng teknik ng sinaunang Qin. Idinagdag niya na ito ay na-forge ng hindi mabilang na chi cultivators ng Shuaxia, isang pamamaraan na lumalaban sa kalangitan. Si Din Li Zuan ay namangha sa pamamaraan ni Yingxing na nagtatanong kung ang mga ninuno ni Huaxia ay talagang nakagawa ng isang kahangahangang pamamaraan. Mababa ang tingin ni Yamato no Orochi sa chi-refine ng teknik ni Yingxing at nalungkot na pinutol lang niya ang isa sa kanyang 8 ulo.
Sinasabi niya na ang kanyang katawan ay maaaring muling buuin ang mga pinutol na paa na ginagawa siyang immortal kaya ganap na muling nabuo ang kanyang pinutol na ulo. Galit na galit, tinanong ni Yamato no Orochi si Yingxing kung paano maglalakas loob na pigilan siya ng isang Diyos na tulad niya. Binyantaan niya si Yingxing na nagsasabing dapat siyang lumuhad at kung maglakas loob siyang saktan siya ay maiipit siya sa impyerno at hindi kailanman magkakatawang tao. Sinabi ni Yingxing na kung matalo siya ay magiging walang hanggang utang sa mga tao ng Qin. Ngunit ipinahayag niya na hindi pa siya natatalo sa buong buhay niya at pinapanood siya ni Liu Changsheng mula sa gilid. Galit na galit si Yamato no Orochi na ibinubulalas kung gaano ka ng ahas habang naniningil siya para sa isang bagong pag-atake. Ang mas maraming ulo doon ay mas maraming ulo ang naputol ng mga pag-atake ni Yingxing, makalipas ang ilang sandali. Unit na ang kasuutan ni Yingxing, makikita natin na medyo pagod na siya at habang muling nabuo ni Yamato no Orochi ang kanyang katawan ay sinabihan niya si Yingxing na sumuko. Isang grupo ng mga manunood ang nagmamasid sa labanan, ang isa ay nagkomento sa kakayahan ni Yamato no Orochi na muling buuin. Nagtatanong siya kung ito ba talaga ay Diyos na kayang talunin ng tao. Ang isa pang lalaki ay nagtataka kung talagang matatalo ni Huaxia ang gayong malupit na Diyos. Sa sandaling iyon, si Yingxing ay medyo nasugatan, at iniisip kung bakit si Yamato no Orochi ay hindi namamatay, at nagtataka kung walang makakagawa nito, kahit na ang pinakasinaunang mga banal na nilalang. Mabilis siyang sumulong patungo sa Diyos ng demonyo. Gumagamit siya ng sunod-sunod na pag-atake at sa pag-iisip ay sinabi niya na nararamdaman niya na humihina ang Yamato no Orochi at hindi na siya makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Nag-counter-attack si Yamato no Orochi kay Yingxing na sinabihan siyang sumuko. Ang pag-atake ay sapat na malakas upang itapon si Yingxing sa lupa na sinisira siya. Nasugatan at pagod ang Diyos ng tao ay nagsisikap na bumangon. Umiiyak ang isang babae habang pinapanood si Yingxing na nakahiga at duguan sa arena. Bulalas niya na ang ninuno ng Huaxia ay duguan, at ang kanyang dugo ay kumalat sa buong arena. Iminumungkahi ni Din Lizuan na maghanda sila para sa pagkatalo, dagdag pa nito na kung hindi mamamatay ang ating bida, maaari niyang patuloy na pamunuan ang Huaxia at gawin itong pinakamahusay na bansa sa mundo. Hindi nila maaaring payagan ang bata na ipagpatuloy ang kanyang sakripisyo. Sa sandaling yun napapaligiran na si Yingxing ng napakaraming ahas. Naisip ni Yingxing na maraming ulo ng ahas ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang higit pa na kaya niyang talunin ang demonyong Diyos. Gayunpaman, na nararamdaman, ang aura ng dakilang Qin, ipinahayag ni Yingxing na pagmamay-ari niya ang lahat ng lupain sa mundo habang napapaligiran ng nagniningas na aura sa anyo ng isang dragon at ang lahat ng espiritu ng mga Diyos ng tao ng Huaxia ay nagsimulang tawagin at tumungo patungo kay Yingxing. Sa pamamagitan nito ay ipinatawag ni Yingxing ang banal na baluti ng dakilang Qin. Ang mga banal na espiritu ay nagsimulang sirain ang lahat ng mga ulo ni Yamato no Orochi na sumusubok na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagulat si Matsumoto sa kakayahan ni Yingxing na magpatawag ng napakaraming banal na espiritu. Determinado siyang huwag hayaang matalo ang Yamato no Orochi. Sinabi ni Matsumoto na nandyan pa rin siya at kahit gaano pa kagaling si Liu Changsheng ay matatalo pa rin niya ito. Naghahanda si Matsumoto na lumaban sa pamamagitan ng pag-activate ng invisibility technique na nagtatanong kung nakalimutan ni Liu Changsheng na ang pagkamatay ng banal na tagapag-alaga ay binibilang din bilang isang pagkatalo. Pinanood ni Liu Changsheng ang labanan sa pagitan ng mga Diyos habang si Matsumoto ay lumilitaw sa likuran niya na nababalot ng isang lilang aura na handang salakayin siya. Nang makita ang pagsalakay ni Matsumoto sa likuran ng ating bida, bigla naman binalaan ni Liu Yanran at Din Lizuan si Liu Changsheng na layuan ang panganib habang hinahabol siya ni Matsumoto. Sinubukan ni Matsumoto na salakayin si Liu Changsheng mula sa likuran ngunit umiwas siya at hinawakan ang braso ni Matsumoto, at nag-counter-attack sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa lupa. Nagulat ang mga tao sa lakas ni Liu Changsheng. Ang nakakahel na lalaki ay nagtatanong kung hindi ba siya naging isang banal na tagapag-alaga, kung isa sa alang-alang na mayroon lamang siyang pinakamababang resonance sa lumikha. Nagtataka sila kung gaano kalakas ang Pangu. Iniisip ni Liu Changsheng na si Pangu ay ang kanyang contract deity kahit na may kaunting resonance. Naging kasing lakas ng bato ang katawan niya habang nakatitig kay Matsumoto sa lupa. Makalipas ang ilang sandali tumayo si Matsumoto, at inamin ni Matsumoto na pabaya siya ngunit binanggit niya na si Liu Changsheng sa kabila ng pagiging bagong dating bilang isang banal na tagapag-alaga ay may malakas na katawan.
Tinatanong niya kung alam ni Lu Changsheng ang banal na sining o anumang mahika. Minamaliit ni Matsumoto si Lu Changsheng na tinawag siyang basura at nag-activate ng technique. Ginagamit niya ang kanyang shadow clone technique na nagsasabing ang kanyang mga anino ay maaaring ganap na kopyahin ang kanyang lakas at kakayahan. Tinanong niya si Lu Changsheng kung sa palagay niya ay may pagkakataon siyang manalo kung isa sa alang-alang na siya ay isang SS-class Divine Guardian. Ginagamit ni Lu Changsheng ang kanyang liksi upang maiwasan ang mga pag-atake sa pamamagitan ng paghawak sa dalawang clone ni Matsumoto habang kinakaladkad pabalik ng lakas ng mga suntok. Pagkatapos ay pinagbanggaan ng bida ang dalawang clone. Nagkomento si Lu Changsheng na si Matsumoto ay talagang isang SS-class Divine Guardian at ang kanyang mga suntok ay napakalakas. Sa Huaxia audience ay nakatayo ang isang lalaki ay sumisigaw ng may kagalakan at sinasabi na napaka-OP ni Lu Changsheng, at dalawang batang babae ang nagdiriwang ng tagumpay ni Lu Changsheng. Ibinulalas ng isang babae na gusto niya magkaroon ng anak mula sa ating bida. Ang isa pang babae ay sinabi na siya ang nauna na nandoon. Idinagdag niya na walang presyo ng bride at magtatapon siya ng isang bahay. Sa Coronation ay nakatayo ang isang grupo ng mga tao na tumutugon sa labanan. Isang lalaki ang umiiyak na hindi siya makapaniwala na malapit nang matalo si Yamato no Orichi. Ang isang lalaking may blonde na buhok ang sumisigaw na nagsasabi sa kanila na tumahimik dahil hindi pa sila natatalo. Nagulat si Emperor Tokugawa at nanginginig na sinasabi na hindi siya makapaniwala na napakalakas ng Diyos ng tao. At maging ang bagong banal na tagapag-alaga ay nagtataglay ng gayong hindi kapani-pani walang lakas. Ang mga banal na espiritu ay patuloy na pinuputol ang mga ulo nang walang tigil na binabawasan ang kapangyarihan ng regeneration ng demonyong Diyos. Pinagmamasdan ni Yingxing ang estado ng Yamada no Orochi na halos matatalo na. Sa sandaling ito, ang Yamada no Orochi ay nagugutom para sa lahat ng enerhiya na ginugol at humihingi ng mga alay at ito ay nagtatapos sa pagkonsumo ng lahat sa Coronation upang palakasin ang sarili. Ang Yamada no Orochi ay namamahala upang maging mas malakas kahit na nasa bingit ng kamatayan at ito ay nagbabalik na may sigla na muling pinasigla ng ganap na pagbabagong buhay. Patay na si Matsumoto at nagkomento si Lu Changsheng na kapag namatay ang banal na tagapag-alaga ang Divine Beast ay babalik sa kanyang langit na pinagmulan ngunit ang demonyong Diyos na ito ay hindi bumalik. Kaya't nagpasya siyang patayin si Yamada no Orochi upang wakasan ang lahat ng minsan at para sa lahat. Nakita namin si Yamada no Orochi na sinabi kay Yingxing na hindi siya lumalaban sa kanya kundi laban sa milyon-milyong mamamayan ng Coronation. Tinanong ni Yingxing si Orochi kung maaari niyang isakripisyo ang kanyang mga mamamayan sa kalooban ng Diyos ng tao. Tinanong ni Yingxing si Orochi kung ang mga mamamayang ito ay nagsasakripisyo ng kanilang buhay at nagiging mapagkukunan ng enerhiya para makabangon siya. Ang ilang mga nakaligtas sa sakripisyo sa mga kinatatayuan ng Coronation ay nabigla at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ginugunite ni Yingxing ang kanyang buhay na nagsasabi na buong buhay niya ay nakipagpunyagi at sumunod sa banal na landas sa kanyang pagtanda at lahat ay nagsabi na siya ay isang tanga at kahit na hindi siya maaaring maging banal ay sa wakas ay nakabisado na niya ang isang panlilinlang. Tumawag si Yingxing ng isang kapangyarihan na makapagliligtas sa mundo na nagiging dahilan upang maging mga dragon ang lahat. Umakyat siya sa langit na nababalot ng makinang na gininto ang liwanag at pinaandar ang kanyang walang kamatayang pamamaraan ng chi na nagpapalakas sa mga espiritu ng mga Diyos ng tao ng Huaxia. Nagulat si Liu Yanran na nagtataka kung ano ang nangyayari, at sinabi niya na ang kanyang resonance sa kanyang kinontratang Diyos ay tumataas. Ang iba pang mga banal na tagapag-alaga ng Huaxia ay nakakaramdam din ng isang hindi kapani-pani walang lakas na nabubuo sa loob nila. Na ang isang lalaki ay nagbulalas na ang kanyang mga mata ay nakakakita na ulit ng liwanag. Sinabi ni Yingxing na inialay niya ang kanyang buong buhay sa pagtiyak na ang mga tao ng Great Qin ay mabubuhay ng mapayapa at maligaya magpakailanman at ang lahat sa mundo ay maaaring kumilos na parang mga dragon at manatiling malusog. Umiiyak si Zhou Hao nang may emosyon habang pinapanood siya ng dalawa pa. Pinupuri niya ang ninuno ni Huaxia na nagsasabi na siya ay lihim na may ganoong marangal na plano. Handa si Yingxing na gawin ang lahat para sa kanyang mga tao hanggat ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng malaking kapangyarihan.
Napansin ng pinuno ng Hawk Nation na isinakripisyo ni Yamato no Orochi ang kanyang mga tao bilang pinagmumula ng enerhiya, gayunpaman ang Diyos ng Huaxia ay handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Ang mga manunood ng Amerigo Nation ay nanunood ng labanan na humanga sa kapangyarihan ng silangang sibilisasyon. Tinanong ni Yingxing kung nasaan ang mga celestial na sundalo ng Great Qin Nation. Lumilitaw ang mga celestial na sundalo ng Great Qin na nagdedeklara na nandito na sila. Pagkatapos ay inutusan sila ni Yingxing na sirain ang natitirang mga ulo ng demonyong Diyos. Ang lahat ng mga celestial na sundalo ay sumisigaw na sisirain nila ang natitirang mga ulo ng demonyong Diyos at maghahanda sa pag-atake. Nagulat si Yamato no Orochi sa kaguluhan. Inatake ng celestial na mga sundalo ang Yamato no Orochi nang walang humpay ang kanilang lakas. Sinubukan ng demonyong Diyos na lumaban. Galit na galit si Yamato no Orochi at humingi ng higit pang mga sakripisyo at sinimulan niyang gamitin ang mga tao ng Sakura Empire upang palakasin ang kanyang sarili. Nataranta ang Tokugawa Emperor, alam niyang hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Ginagamit ng Yamato no Orochi ang mga elite ng bansang Sakura bilang mga sakripisyo. Nagulat ang mga banal na tagapag-alaga ng Sakura Nation nang makitang hindi na nila mababayaran ang mataas na halaga ng pagpapanatili ng Yamato no Orochi. Natatakot sila na ito na ang wakas. Pagkatapos ay nagprotesta sila laban sa kanilang Diyos dahil ang lahat ng hinihiling sa kanila ni Yamato no Orochi ay mga sakripisyo habang pinuprotektahan ng Diyos ng Huaxia ang kanyang mga inapo. At nagsimula silang sumigaw sa pagnanais na mamatay si Yamato no Orochi. Hawak ni Yingxing ang kanyang espada. Patungo sa Yamato no Orochi, sinabi niya na ang mga taong ito ay inabandona. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ang Diyos ng tao ay naghahatid ng kanyang huling pag-atake laban sa Diyos ng demonyo. Pagkatapos ay inanunsyo ni Aphrodite na ang Yamato no Orochi ay natalo. Tumingin si Liu Changsheng kay Matsumoto na nakahandusay sa lupa na nagsasabi na dahil patay na si Yamato no Orochi, walang dahilan para panatilihin siyang buhay. At pagkatapos ay inapakan niya si Matsumoto sa leeg dahilan upang tuluyan itong mamatay. Ang isa pang anunsyo ay ginawa na si Matsumoto Minamoto ay patay na. May formal na anunsyo si Aphrodite na gagawin sa publiko. Inanunsyo niya na natalo ni Liu Changsheng si Matsumoto Minamoto. Ang score ng Sakura Nation laban sa Huaxia Nation ay 2-1. Nagulat at namangha ang isang babae na sinabi na ginawa niya talaga. Si Din Li Zuan at ang City Lord ay humanga sa tagumpay ni Liu Changsheng. Si Din Li Zuan ay nagtataka kung paano niya natalo ang banal bilang isang mortal. Ipinahayag ni Aphrodite na magsisimula na ang susunod na banal na labanan at hinihiling sa mga banal na tagapag-alaga na ihanda ang kanilang sarili. Sinabi rin niya na kamangha-mangha ang pagganap ni Liu Changsheng. Si Yingxing ay ganap na ng hina, wala ng lakas, at nahihirapang huminga at tumayo. Ang mga manunood ng Huaxia Nation ay nag-aalala tungkol kay Yingxing. Sinabi ni Din Li Zuan na halos walang sinuman sa Huaxia Nation ang naniwala kay Yingxing para sa labanang ito. Siya rin ay malubhang nasugatan pagkatapos ng labanan. Pinapanood ni Liu Changsheng si Yingxing na nagiging anyo ng enerhiya habang tumatawag sa kanya. Sinabi niya kay Liu Changsheng na maaaring hindi niya maipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya, ngunit mayroon siyang pangarap. Gusto niyang maging abo ang lahat ng buhay dito sa mundo,